Normal na pakiramdam ang back-to-school blues na nararanasan ng mga estudyante ayon sa isang psychologist. Kung ano yan at kung paano ito may iwasan, alamin sa report ni Paul Hernandez. May higit isang linggo pa para makapag-relax, maglaro at makabanding ni Ken ng mahaba-habang oras ang kanyang tatay na si John bago pa man ang pasukan sa July 29. Balak ni John na isama ang anak sa pamimili ng gamit para maikondisyon ang katawan at isipan sa pagbabalik eskwela. Gusto niyang laging gawa ng pagka kami nakakabili minsan ayaw niya. Mabibili po yung gusto niya, masusunod po. Pero tila bitin daw sa bakasyon si Ken. Medyo lang po. Excited para po magsulat at matuto. Ang pakiramdam na tila hangover pa sa bakasyon, normal lang daw ayon sa isang psychologist and mental health specialist. Back to school blues ang tawag dito. Magiging hindi po ito normal kapag ang back-to-school blues feelings, reaction o yung mga anxieties na meron sila ay nakakapagdulot ng dysfunctionality. Karaniwan lang daw itong nagtatagal ng isang linggo kahit pa nakapasok na sila sa eskwela. Para maibsan ang pakiramdam ng pagkawalay, mahalagang ihanda ng mga magulang ang mga anak bago ang pasukan. Kausapin daw ang mga bata at ipaliwanag ang pagpasok. Ipaalam ang mga naging achievement noong nakaraang school year. Makatutulong din kung bibisitahin ang paaralan bago ang pasukan. Isama rin daw sila sa pamimili ng mga school supplies. Napakahalaga po ng role ng presence ng mga magulang dahil makakaramdam po ang mga estudyante o kanilang mga anak ng more self-confidence na harapin ang mga hamon, harapin ang mga pagsubok. Dahil itinuturing na pangalawang tahanan ng mga estudyante ang paaralan, dapat daw nilang maramdaman na may hatid na enjoyment pa rin ang pag-aaral. Iba-iba rin niyang gimmick ang ginagawa ng ilang eskwelahan para mapataas ang class participation ng mga mag-aaral. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.